Welcome back po sa ating channel mga minamahal kong kapatid sa ating Panginoon. Kagaya po ng aking pinangako noong nakaraan po nating panayam, aking pong panayam na ibibigay sa inyo sa episode na ito ay aking pong tatalakayin ang patungkol sa Diyosan. Mahalaga po na alam natin, depensahan, alam natin ipaliwanag yung ating pananampalataya. Kasi ulitin ko yung sinasabi ni Saint Cyril of Alexandria, na hindi ako karapat-dapat tawaging Kristiyano Katoliko kung hindi ko kayang ipaliwanag at depensahan ang aking pananampalataya. Kaya ang layunin po ng ating panayam ngayon ay upang paniriwain po sa ating sarili ang ating pananampalatayang yun po ay ating pong natutunan nung unang panahon nung tayo ay dumadalo ng mga katekismo o kaya naman ay dumadalo sa Bible study. So ano nga ba ang tinatawag na Diyos-Diyosan? Ang sabi po ng Biblia, 1 Corinto 8:4, na ang Diyos-Diyosan, ito ay patungkol sa hindi totoong Diyos. Nagkaroon ng Diyos-Diyosan ng isang tao pag pinalitan na niya yung totoong Diyos na nasa langit. So hindi po nangangahulugan na pag mayroon tayong tinatawag na ribulto, estatwa, halimbawa po, kagaya nito, no? Hindi nangangahulugan pag mayroon tayo ng ganito ay tayo ay isang idolaters o tayo ay sumasamba na sa Diyos-Diyosan. Hindi po tayo nagkakasala ng pagsamba sa Diyos-Diyosan kung mayroon tayo ang mga bagay na yan. Totoo na mababasa po sa banal na Biblia yung characteristics ng tinatawag pong Diyos-Diyosan. May mata, pero hindi nakakakita. May tinga, hindi naman nakakarinig. May bibig, hindi naman nakapagsasalita. May kamay, hindi naman gumagalaw. May paa, hindi naman nakakalakad. So yun po yung characteristics ng sinasabing Diyos-Diyosan. Subalit, sino nga ba itong Diyos-Diyosan na ito na tinutukoy sa Biblia? Bibigyan ko po kayo ng halimbawa, mga minamahal kong sisters and brothers in Christ, sapagkat napakarami pong Diyos-Diyosan noong unang panahon. At hanggang sa panahon natin ngayon, nariyan pa rin ang maraming Diyos-Diyosan na akin pong tatalakayin sa inyo. Sa Lumang Tipan, halimbawa, sa Aklat ng Mga Hari, 11:45, ganun din sa Aklat ng Levitico, 18:21, na ang kinikilala po nilang Diyos noong araw na yon ay yung tinatawag na si Molech at saka si Astarte. Sila po yung Diyos ng kahalayan. So yung immoralidad nung ating naranasan sa kapanahunan ay matagal na pala ito na nag-i-exist nung unang panahon pa. At ang Diyos sa kahalayan ay tinatawag na si Molech at saka si Astarte. At doon din naman sa Aklat ng Hukom, Kabanatang 2, ang talata ay 11. Ang kinikilala naman nilang Diyos-Diyosan doon ay si Baal. Kung maalala po ninyo yung kwento ni Propeta Elias, at dahil nga si Elias ay pinagbantaan ng kanyang buhay, bilang tao, nasidlan yun ng takot. Tumakbo siya sa bundok ng Horeb, doon siya nagtatago sa kuweba, subalit, ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa kanya, pinapadalhan siya ng pagkain sa pamamagitan ng uwak, kinausap siya doon sa kuweba, at sinabihang lumangtad na siya, bumaba na siya, at harapin niya ang reyna upang patunayan na ang kanyang Diyos na pinaglingkuran ay buhay at makapangyarihan. Na yung tagpong iyon na para mapatunayan na ang Diyos ni Elias ay siyang totoo, ay nagkaroon na parang paligsahan. Propeta ng Diyos na nag-iisa, na si Elias, versus napakaraming propeta, daan-daang propeta ng kapanahunan na iyon, ang sinasamba ay si Baal. So para mapatunayan kung sino ang tunay na Diyos, sila ay maghahandog sa kanilang Diyos ng haing susunugin. Yung handog na yon, kailangan tutupukin ng apoy ng kanilang Diyos. At ang naunang naghandog, ang mga bulaang propeta. So, ipinatong ito sa kahoy na siyang panggatong. Subalit, inabot na kung ilang oras sa pagsasayaw, pagkakanta para kay Baal, hindi nasunog yung kanilang hain. Kaya nung panahon na ni Propeta Elias ang paghandog, yung hinahandog niyang tupa na nakapatong sa ibabaw ng mga kahoy na susunugin o panggatong ay pinabasa niya ito ng husto. At ang paligid ng panggatong na ito ay pinagawan niya ng kanal at pinapuno ng tubig. Nagulat ang mga taong kanyang katunggali. Paano masusunog? Ay binasa na ng husto yung panggatong. Subalit, ipinatunayan po ng makapangyarihang Diyos natin na si Yahweh El Shaddai na
walang bagay na imposible sa kanya. Kaya nung matapos manalangin si Propeta Elias, ay tinuok ng apoy ng Diyos yung kanyang haing handog, kasama na yung basang-basa na mga panggatong. So ang kanilang Diyos nung panahong yon, Diyos na si Baal. Kaya yan ay ilan lamang sa mga halimbawa ng Diyos-Diyosan na tinutukoy doon sa Lumang Tipan. Mayroon pa, sa Pangalawang Hari, 1 ang talata ay 2. Si Baal-Sibub naman. Kung maalala ninyo kung sino yung kalaban ni Haring David nung panahon na siya ay maliit pa, isang Pilisteo na higante. Di ba? So, itong si Baal-Sibub, ang kanilang Diyos-Diyosan nung panahon na yun, o kinikilalang Diyos, pero anong nangyari? Tinalo ito ni David sapagkat taglay ni David ang totoong Diyos na makapangyarihan. Ang sabi naman ni Propeta Isaías, Sa kabanatang 65, ang talata ay 11, mayroon ding Diyos na tinatawag ng panahon niya, at ito ay si God at saka si Mene. Sila yung Diyos ng swerte at kapalaran. Imagine mo, may Diyos pala ng swerte at kapalaran. At ang Diyos na ito ay taglay ng mga taong nasa labas ng Quiapo Church. No? Pag-araw ng Biyernes, namumutik-tik po, nakahilira dyan, yung mga nanghuhula. So, ang Diyos na kanilang kinikilala ay yung pala yung Diyos ng unang panahon, Diyos ng swerte at kapalaran. At marami naman mga tao na nabubuyo sapagkat ang sinasabi ng manghuhula, maganda ang iyong magiging kapalaran. So, sino yung Diyos noon? Tinatawag na Diyos na si God at saka si Mene. At sa 2 Hari, kabanata 17, ang talata ay 30, ang kinikilala na Diyos noon ay si Sukot-Benot. Siya yung Diyos ng Babylonia. No? Kaya mga kapatid, pag mayroong umaatake sa ating pananampalataya at tayo ay hinuhusgahan na tayo ay sumasamba sa Diyos-Diyosan, hindi po totoo yun. Kasi para ma-qualify na siya ay Diyos-Diyosan, ang pinaka-qualifikasyon nito ay hindi siya totoong Diyos. Ano ang mayroon tayo? Kristo, Santo Niño, itim na Nazareno. Bula ang Diyos ba sila? Hindi. Sila ay totoong Diyos. Ang kanilang mga larawan, ang kanilang mga ribulto, ang kanilang mga imahe, ay kagaya ng sinasabing doon sa description kung sino itong mga bulaan na Diyos. Subalit, hindi makwa-qualify na sila ay bulaang Diyos o huwad na Diyos o Diyos-Diyosan sapagkat totoo na mayroong Kristo at totoo na mayroong Santo Niño at totoo na mayroong itim na Nazareno. So sa mga katuwid, mali yung kanilang paratang sa ating pananampalataya at hindi tayo sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ang salitang worship, mga kapatid, ay matatagpuan po natin yan sa ating pananampalataya sa katikismo ng ating simbahan. At mababasa nga doon, at kaya tayo ay inaatake sapagkat mababasa doon na wino-worship natin yung mga idols. No? Yung mga ribulto, mga estatwa, wino-worship natin. Subalit, ang salitang worship ay mayroong dalawang kahulugan. Una, yung tinatawag po nating adoration. Ito yung worship na para lamang sa Panginoon, para lamang sa Diyos. Walang ibang wino-worship kundi ang Diyos lamang. At ang tawag doon ay, sa salitang Latin, ay latria. To God alone yung worship natin ng mga Kristiyanong Katoliko. At ang pangalawa, yung tinatawag veneration. worship pa rin to sa English. At ito naman ay patungkol sa mga banal ng pananampalataya. Yung tinatawag na hyperdulia, ay pinakamataas na paggalang ay para sa mahal na Birheng Maria. Bilang ina ng simbahan, ina ng ating Panginoong Hesukristo. At ang dulia naman, ito yung venerasyon o pagbigay galang sa mga santo natin sa simbahan. Banal sa pananampalataya sa inang simbahan. Kaya huwag pong malito na pag ipinaliwanag sa inyo ng ibang mananampalataya na nag-worship kayo sa idols. Yes, nag-worship kami sa idol. Pero mayroong dalawang
bahagi ang pag-worship namin. Una ay para sa Diyos, yun po yung tinatawag na adoration. Pangalawa, yung veneration, yun yung paggalang para sa mahal na Birheng Maria at sa lahat ng mga santo o santa, mga banal sa aming pananampalataya. Kaya hindi sapat na pag sinabing mayroon tayong idols, ay tayo na ay mga idolaters o sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ang mga banal na imahe ng ating Panginoong Jesucristo ay napipreserve po yan mula pa nung unang panahon, nung unang siglo, sa katakomb o yung libingan o pinagtaguan doon sa Roma ng ating mga naunang ninuno ng pananampalataya. At hanggang ngayon ay nariyan yan. Halimbawa, yung panyo na ipinahid sa mukha ng ating Panginoon ni Santa Veronica, bumakat ang mukha ng ating Panginoon, hanggang ngayon nakapreserve po yung panyo niyo. Kaya noon pa man ay mayroon ng mukha ang ating Panginoon na naitatabi ng mga nangunguna sa ating pananampalataya sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Sa aklat po ng Ezekiel 41, ang talata po ay 17 hanggang 19, ay makikita po doon sa loob ng templo. So yung templo, yun po yung simbahan sa ating kapanahonan ngayon. Bahay dalanginan o bahay na pinagtitipunan upang sumamba sa Diyos. Sa loob ng templo ay marami pong nakaukit doon na larawan. Larawan ng palmera. Ano ba ang palmera? Halaman. Larawan ng keruben. Mayroon ding nakaukit doon na tao. Mayroon ding hayop, yung leon. So yun po yung sinasabi doon sa Exodus 20, ang talata ay 4, na kung saan ito yung isa sa 10 utos ng Panginoon na huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos-Diyusan maliban sa akin, sapagkat ako ang Diyos na mapanibughuin. Ang sino mang nagkaroon ng Diyos-Diyusan sa kanyang buhay, ang aking galit ay hanggang sa ika-4 na saling lahi. Yun po yung sinasabing Diyos-Diyusan. Subalit mga kapatid, pansinin po ninyo ang mga ngaral na kaibayo sa pananampalataya, pinuputol po nila yung pagbabasa ng talata ng Biblia. Kaya maingat po kayo. Basahing mabuti ang nilalaman ng Biblia. Sa talatang 4 po ng Exodus 20, doon sa pinakahuli po, yun po yung keyword doon sa aral. Ang keyword doon ay upang sambahin. Kasi ang mga kaibayo po natin sa pananampalataya, na ang layunin tayo ay ilihis sa tunay na pananampalataya, ay bibigyan po ng literal na kahulugan yung salita ng Panginoon. Ang nakalagay po doon, huwag gumawa ng anumang bagay na nasa langit. Ang kerubin nasa langit, di ba? Nasa lupa, mga tao, mga hayop, halaman o ano paman, sa tubig, sa ilalim ng tubig. Sapagkat ako ang Diyos na inyong namapanibuhuin. Subalit, ayaw lang basahin yung sa bandang huli na upang sambahin. So yung layunin ng isang tao na magkaroon ng imahen, gumawa ng imahen, gumawa ng rebulto, kung ang layunin to ay sambahin, doon pumapasok yung kasalanang pagsamba sa Diyos-Diyusan o idolatry. Pero tayo mga Katoliko, hindi mo tayo sumasamba sa mga rebulto o mga imahen. Dahil ang sinasamba natin, yung nag-iisang Diyos na mayroong 3 persona. Ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo. Kaya hindi tama na i-interpret po natin ng literal yung Biblia sapagkat magkukontra po ang sinasabi ng Diyos. Patunay, Exodus 20, ang talata 4, sinabi doon, huwag kang gumawa. So doon lang sila manangan sa huwag kang gumawa. Kaya pag nakakitaan tayo na mayroon tayong mga rebulto sa simbahan o kaya sa tahanan, kaagad hinusgahan tayo ng mga idolaters o sumasamba sa Diyos-Diyosan. Huwag gumawa. Subalit mga kapatid, noong panahon na sila ay nasa disyerto ang mga Israelita sa pumuno ni Moises, dahil nga ang mga Israelita ay mahilig magreklamo. Ikaw ba ay mahilig magreklamo? Dahil sa kareklamo ng mga Israelita doon sa kanilang kalagayan sa disyerto, nainis ang Diyos. Nainis si Yahweh. Pinadalhan sila ng salot. At ang salot na ito yung ahas. Lahat ng matuklaw ng ahas ay patay. Nagkalat yung patay sa disyerto. Sinidla ng takot ang maraming Israelita kaya sila ay nagsusumamo kay Moises. Moises, dumulog ka sa iyong Diyos. Ipanalangin mo na patawarin kami sa aming pagiging reklamador nang matigil na ang salot na ito.
Napahinuhod si Moises at siya ay lumuhod, nagmamakaawa sa Diyos. At tinugon naman si Moises ng ating Diyos na buhay. Kaya nagbigay ng utos ang Diyos kay Moises. Ano ang utos? Gumawa ka ng tansong ahas. Yan po ay mababasa natin, mga bilang. Ang kabanata ay 21, ang talata ay 8. Pansinin ninyo yung pagkukontra ng salita ng Diyos. Doon sa Exodus 24, huwag kang gumawa. So, nagbabawal ang Diyos na huwag gumawa. Pagdating doon sa aklat ng mga bilang, 21 ang talatay 8, nag-utos naman ng Diyos na gumawa. So, kontra na ito ngayon. So, ito po ay malaking patunay na mali pag ini-interpret po natin o inuunawa ang salita ng Diyos sa literal na pangunawa. Ang tamang pag-unawa o pag-interpret sa salita ng Diyos ay yung tinatawag po nating konteksto. Ano ba yung kabuang mensahe doon sa chapter na iyon? Yun po yung dapat nating bigyan ng pag-unawa. Hindi yung simpleng talata lamang. Dahil pag isang talata lamang at gawing literal, ay magkukontra na po yung aral ng Diyos. At ang sabi ng Diyos, kailan may hindi magkukontra yung kanyang mga sinasabi. Ang sinasabi niya noong araw, ay siya pa rin sinasabi niya sa ating kasalukuyang panahon, at siya pa rin sasabihin niya sa darating na mga panahon. So, hindi magbabago ang Diyos. Hindi magbabago ang kanyang aral sa lahat ng panahon. Kaya mga kapatid, tandaan po natin na ang mga Katoliko hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, kung bakit mayroon tayong mga rebulto at mga estatwa, mga imahen, sapagkat iginagalang natin sila at sila ay naging paalaala natin sa kanilang kabanalan. Kung ikaw ba ay nakaharap sa isang banal na imahen, kahalayan ba ang papasok sa kaisipan mo? Hindi. Kundi kabanal bagay ng kabanalan. So yun nakakatulong sa ating pananampalataya na pag tayo ay nakaharap sa mga imahen o rebulto, ang nasa isip natin, yung kanilang mga ginagawa kung bakit sila ay tinatawag na banal na siya nating pinagmimithi na matularan kung paano sila nabuhay sa kabanalan. At noong unang panahon din, isa pa itong patunay na hindi talaga bawal ang gumawa ng rebulto o imahen. Dahil Diyos mismo ang nagkakaloob nito ng karunungan, ng katalinuhan. Ayon sa Exodus 35, ang talata po ay 30 hanggang 33, mayroon pong dalawang tao doon na binigyan ng espesyal na talento ng Diyos. Sila ay si Bezalel at si Aholiab. Dalawang tao na grabe yung pagpapala ng Diyos sa katalinuhan at karunungan. Pinuspo sila ng Espiritu ng Diyos. Binigyan ng kakaibang kakayahan, kahusayan, katalinuhan sa lahat ng gawaing pangsining. So yun pong makikita natin na mga display doon sa loob ng ating simbahan. Yun po ay isang produkto ng kahusayan, katalinuhan na ipinagkaloob ng Diyos sa tao. Maging kasalanan yon pag ang isang tao ay sinasamba na yung ginagawa ng tao. Dahil ang pagsamba nga ay nauukol lamang sa nag-iisa at buhay at makapangyarihang Diyos. Sa unang hari, 7:36. Nag-utos siya na gumawa ng kiruben. Eh ano ba yung kiruben? Di ba yung nasa langit kapiling ng ating Panginoon? Leon, baka. Di ba yun yung hayop na nasa lupa? So, hindi totoo na ipinagbabawal ang paggawa, kundi, uulitin ko, ang ipinagbabawal ay yung sambahin mo ang mga gawa ng tao. At nakaligtaan ang ating mga kaibayo sa pananampalataya na sa kasalukuyan laganap yung kasalanang pagsamba sa Diyos-Diyusan o yung idolaters. Ang sabi po ni San Pablo sa Colosas 3, ang talata po ay 5, na ang common form of idolatry sa ating kapanahunan o yung pagsamba sa Diyos-Diyusan ay yung tinatawag na sexual immorality. Hindi mo naman asawa, sinisipingan mo. Hindi ka kasal, nakipag-sexual intercourse ka. Yung greed, yung kasakiman, yung lust of the flesh, yung impurity ng isang tao, yung evil desires, napakaraming evil desires, kapangyarihan, pumatay kung kinakailangan, papatay, magnakaw, mandaya, lahat ng kasamaan gagawin, makamtan yung kapangyarihan. Yung evil desires ng kayamanan, kailangan mayaman ako para madiktahan ko ang lahat ng tao. Halimbawa ngayon,
makikita natin sa ating kapanahonan ang eksaktong idolatry na nagaganap, yung pandemya ng coronavirus. Ang nasa likod ng coronavirus pandemic na ito, mga minamahal kong sisters and brothers in Christ, sila po yung mga gahamang negosyante sa buong mundo. Kinokontrol niya ang mundo, ang tao, ang bawat bansa sa pamamagitan ng ginagawa nilang virus na corona. Yun ay isang form of idolatry. Hindi yata nakita ito ng mga kaibayo natin sa pananampalataya na ito yung common na idolatry na nagaganap sa ating kapanahonan. Kaya nga mga kapatid, ang panawagan sa atin ng Diyos ay magpakabanal tayo kung paano ang Diyos na nasa langit ay banal. At sa bagong tipan, sinasabi po doon sa Hebreo 13:7 na alalahanin ninyo ang inyong mga lingkod ng Diyos ng unang panahon, at tularan natin ang kanilang pananampalataya. Kaya kagaya ng sinabi ko kanina, na pag nakita natin ang larawan, ribulto ng mga banal sa pananampalataya, nagkaroon tayo ng spiritual desires na alamin, tularan yung kanilang pamumuhay bilang isang Kristiyano Katoliko. So nawa mga kapatid, ang panayam kong ito tungkol sa idolatry na yung ribulto ay hindi po yan per se kasalanan ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. At dudutungan ko pa ito sapagkat ay mahaba po itong paksa tungkol sa Diyos-Diyosan na ang sabi nila na pag ikaw ay lumuhod sa harap ng mga estatwa nito ay ito ay pagsamba. Pag ito ay pinoprosesyon mo, ito ay pagsamba. So sa susunod, yan po ang aking tatalakayin sa inyo. Kaya abangan po ninyo mga minamahal kong sisters and brothers in Christ. Malubos po yung pagsariwa natin sa ating pananampalataya Kristiyano Katoliko, yung dogma, yung doktrina ng ating inang simbahan. Dakilang Diyos amang nasa langit, muli kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo na kayo ay nangusap, nagturo sa amin sa tagpong ito, na kung saan iyong ipinaliwanag sa amin na ang pagkakaroon ng mga imahen, ribulto, estatwa, imahe ay hindi ito kasalanan, maliban kung ito ay aming sasambahin. Kaya nawa, kami ay maging instrumento din na ito ay maibahagi namin sa aming kapwa, nang sa gayon, ang aming mga kapatid ay hindi malinlang sa maling pananampalataya na ang layunin ay akayin ang mga tao sa kapahamakan. Ang lahat ng ito, Ama, ay aming samot dalangin at sa iyo namin ibinabalik ang taos-pusong papuri, pagdakil at pagsamba sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus na aming Panginoon tagapagligtas, kasama mong naghahari at ang Espiritong Banal, isang Diyos, mula pa noon ngayon, magpa sa walang hanggan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat. God bless us all.